dagdag ko din, bago ko makalimutan, dagdag ko din, no, napansin nyo, dito sa tatlong temptation ni Satan sa ating Panginoong Jesus, na nagre-represent nga din po, di ba, sa atin ngayon, yan yung ginagawa niya, na nabanggit nga natin kanina, he is, ang sinusubok niya lagi, no, or ang china-challenge niya, or yung ina-attack niya yung identity natin. So, dito po mga kapatid, napansin nyo, that Satan will make you doubt or question God doon sa regarding sa love ng Panginoon or yung promise niya. Dito nga yun sa ano, no? Yung sa nagde-demand si Satan ng worship, no? Kapalit yung mga bagay dito sa itong buong sanlibutan. Kung hindi tayo magda-doubt, kung alam natin yung identity natin sa Panginoon as heirs of His kingdom, hindi natin i-doubt yung promise niya. So kung alam mo yung katotohanan sa kanyang salita, hindi ka magda-doubt. Pero yun yung tinatry niya. He will make you doubt or he will make you question God's love, provision, which is yun yung unang temptation about food. So kung hindi mo yun alam na may provision ng Panginoon dito sa kanyang kingdom, di kanya pagkukulangin, matetempt ka ngayon dun sa offerings niya na pagkain. Tapos he will make you question God's protection to you. Diba? So yun yung pangalawa. So about yung pangalawa, about yung sa yung sabi niya na yung pumunta sila sa mataas na bahagi, tapos yung pinapatalo niya yung Panginoong Hesus, dahil nga daw ang mga anghel naman daw, pag inutusan ay hindi naman daw siya hahayaan na ma-touch yung yung feet niya sa bato, na mapapahamak. So yun, ganun din po sa atin, na alam natin yun as identity natin, we are children of God, dito sa kanyang kaharian, protected tayo ng ating Panginoong Hesus, ng ating King. So, given ang protection, given nga itong provision, given yung kanyang love and promise sa atin, yan yung tinatry ni Satan. Na baka pag ikaw hindi mo alam yon, kakagat ka, bibigay ka, maniniwala ka dun sa lies niya. Ki-questionin mo ngayon yung Diyos regarding dito sa mga pinoprovide niya sa atin. So, yun lamang mga kapatid. Sa akin naman po, Ate Lynn, naririnig po ba? Yes po. Okay naman. Sa akin po, Ate Lynn, ang pumasok sa akin dyan, yung nasa Genesis, yung patungkol sa binigyan ng dominion, yung tao dito sa mundo. Kasi di ba po, yun talaga yung nawala. Kaya parang lupay-pay lagi yung dito Kingdom of God, lalo na hindi nagpapakalalim sa salita ng Diyos. So yun yung patuloy na inaalis, kumbaga para malimot yung authority na yun. Kasi kapag alam mo yun, alam mo kung paano magpa-fight back. Kaya nga po diba, katulad na banggit Sister yung about sa manual. Nangyari ang lahat ng yan from Old Testament to Revelation para malaman natin kung paano tayo magpa-fight back sa mga gawa ni Satan at ipinapakita doon yung strategy niya. Kung paano siya kumilos. Kaya malalaman natin, di ba nga po, kung ano yung word of God na ating sasabihin. Na di ba nga po na nabanggit po kanina, yung patungkol sa tinetempt ang Panginoon. So, itinulot po ng Diyos na maranasan niya yan, para maisulat yan, para sa generation natin, malaman natin kung ano yung gagawin natin. At yung nga po, diba, it is written, yung ating ipapanlaban. So, and also, may napanood po ako about dun sa pangalan, diba nga po ng Panginoon, lalo na sa Old Testament, yung Yahweh, na kung saan, diba, parang His way, hindi yung way natin, tayo kumbaga magre-rely kundi sa way niya siyang mababasa natin, di ba, sa ating mga Bible. At iba nga po kaya din tinawag na Emmanuel, di ba nga po, nakasama natin ang Panginoon, bukod sa alam natin, di ba, na merong Diyos, naniniwala tayo sa kanya kahit di natin siya nakikita, but yung physical Bible, siya yan so ibig sabihin nakita na din natin siya, pero in other form nga lang. So yun lang po. Praise God. Praise God! Thank you, Lord! Ayan mga kapatid, ang galing doon sa mga revelation sa inyo ni Lord na nakompleto po talaga yung topic. Baka may gusto pang magdagdag, Nanay Evelyn, Brother Anthony, Sis Cherry, Brother Justin. Baka may gusto pong magdagdag. Hello po mga kapatid. First time kong magsalita. Hello, brother. Hello. Ayun nga actually halos nasabi mo na lahat Sis Tin. At salamat sa Diyos dahil isa po kayo sa mga nagtuturo na may kalooban Kaya kasama rin kayo sa dasal sa pinagdarasal ko kasi nga dahil may konting short story lang po muna Kasi nung time na
nag-aano sa TikTok, sabi ko, inisip ko kasi dati na sino pa ba yung mga kapatid na kailangan kong makita. Kasi sa dami ng nagtuturo sa TikTok o yung mga debate dito, debate doon, isa kayo sa mga binabatasan ng salita ng Diyos, which is yun talaga ang maganda kasi pinupuri yung Diyos sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanan. Kaya pag ikaw ay itupa ng Diyos, maririnig mo kung sino-sino talaga yung mga kapatid mo sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat din ako dahil nga nakilala ko kayo at nakikinig ako simula nung January hanggang nagbakasyon ako ng March. Yun, palagi ako nakikinig sa inyo, which is yun, masaya, nakakatuwa dahil marami na ngayon yung maliligtas dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. Yun nga po, yung pagkamatay niya, ang naligtas na tayo, ang kwan lang kasi, tayo lang pong mga tao talaga ang tumatalikod, Pero dahil sa napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya may repentance. Kaya nga sa Mateo 4, chapter 4, verse 17, basahin ko lang din po, Simula noon nangaral si Jesus at ito ang kanyang mensahe, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. So dito kasi po dati nung short story ulit na medyo 2006, diyan na ako nagbasa na uhaw simula umaga hanggang madaling araw, alas 3, alas 5 bago matulog, na nakaintindi na ako, nakaunawa. Pero nung nagtrabaho ako doon uli, alam nyo yun, yung parang yung Diablo kasi talagang minsan gagawa ng paraan para maibalik ka doon sa kasalanan natin. Kaya nangyari, lumiko na naman ako, which is mahina pa ako nung pananampalataya, wala medyo kung sa gatas pa. So ngayon, ako kasi yung tao na pag gumawa ako ng kasalanan, dire-diretso yun. Ibig sabihin, hindi ako yung gagawa nga tapos babalik, hindi po nun ang ginawa ko. Kasi once na nung time na ginawa ko yun, dire-diretso ako nagkasala. Inihintay ko yung parusa ko sa Diyos. Kasi hindi ako nagdadasal sa Kanya, hindi ko siya tinatawag kahit alam ko na yung katotohanan. Pero inihintay ko yung parusa ko sa Kanya. Hanggang nakita na ako ng mga nakakilala sa akin, physical, na bakit di ka na sumasama sa amin? Ganyan. Pero siyempre nahiya na ako dahil nga may ginagawa kung hindi na wala na sa katuwiran ng Diyos. Mga kapatid. So, kaya ang pagsisisi kasi dapat yung talagang nung time na medyo naging okay na, nagsisi na ako ulit, nag-repentance na, totally dapat change ng ipag-isip at saka ng puso. Kaya yun, dire-diretso hanggang kasi ang pagsunod sa Diyos kailangan may pagtitiis. Kailangan talaga natin magtiis sa mundo kasi hindi tayo makakasunod kung hindi tayo magtitiis. So kasama ng banal na espiritu na nasa atin, kasi isipin po natin namatay ang Panginoon tapos patuloy pa tayo nagkakasala. Ngayon nakapag-repent na tayo, so kailangan nating samahan ng pagtitiis. Papakita natin sa Diyos yun, hindi sa tao. Kasi ang tao kasi kahit anong gawin mo, ida-down ka pa rin yan. Ganun yung tao. Lalo na pa pag wala pa sa pananampalataya. Pero ang Diyos hindi ka gaganunin. Ipapakita mo lang sa Kanya, pero dahil nga kayo, nagtuturo po kayo, nakikita yung parang sabi, self-righteous kayo. Hindi nila maunawaan yung kasi nagsasabi kayo ng katotohanan at pinupuro nyo yung Diyos. Yun ang tama talaga. Na hindi nila maunawaan. Kaya, may babasahin pa ako sa Santiago, sa chapter 4, verse 7. Hindi ko na, kasi hanggang 10 nga po ito, pero hanggang 7 lang, para papadali lang po. Sabi po dito sa Santiago, chapter 4, verse 7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. So, kailangan po talaga natin pasakop sa Diyos, mga kapatid. Kasi kung di tayo papasakop, talagang kaya tayong linlangin ng Diablo. Kasi once na sumusunod na tayo sa Diyos, iiwasan na natin ang kasalanan. Ngunit hindi titigil ang Diablo. Gagamit siya ng iba't ibang tao o bagay yung cellphone natin, pwedeng gamitin yan dahil nga sa mata natin, sa kalaswaan.
So, dapat yung talaga totally pagtitiisan natin, iiwasan po natin. Kaya doon tayo magpapasako po sa Diyos. Kaya napakadakilan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya yung pagsunod sa Panginoong Jesucristo, dahil siya na may full authority sa atin, na binigay sa kanya ng Diyos Ama. So, dapat talaga natin siyang sundin. Dahil siya na yung daan. So, lahat ng sinasalita po niya, kailangan natin sundin. At hanggang doon lang po muna yung aking share mga kapatid. Salamat din sa iyo, Sistine, sa mga kapatid, lalo sa mga natuturo. Pag kayo ay nanghihina, so tayo naman mga nakikinig, ipagdasal natin sila kasi hindi naman nanghihina rin sila. Kasi once na sumusunod ka na sa kautosan ng Diyos o sa mga utos ng Diyos o sa salita ng Diyos, yung flesh mo nanghihina yan dahil pinapatay na ng Espiritu. Kaya dapat yung mga talagang binigyan ng kaloob na magturo, tayo naman nakikinig, ipagdadasal natin sila para mapuspos yung kanilang espiritu. Yun lang po mga kapatid. Salamat po. Thank you, Lord, no? Maraming salamat sa Panginoon sa buhay mo, brother, no? Yan po yun, mga kapatid. At totoo po yun, yung sabi ni Brother Anthony. Lahat po tayo, kung kayo'y nag-i-struggle ngayon, kung kayo'y natetempt ngayon, kung kayo'y talagang may godly grief ngayon, lahat nararanasan din po namin yan. Pero ang kaibahan lang kasi ngayon, ang gusto ng Diyos, lagi tayong nagkakasama sa fellowship. Kasi yun po yun. Kapag ka po tayo nagkakasama-sama, para po tayong mga nagbabagang uling. Diba? Na, thank you Lord for this provision na itong mga kapatid natin na nakakasama po natin ang bawat isa na nakakapagpalakasan po tayo. Kaya kapag may kaunting nararamdaman, 'di ba? 'di ba? Napapalakas ng bawat isa. Thank you Lord. At may nabanggit din si Brother Anthony no regarding sa yung pagtataas nga sa Diyos. Yan po kasi wala tayong ambog dito. It's all the Lord. Yan po dapat ang lagi nating ginagawa. Lahat ng ginagawa ay pabalik sa Kanya. Pataas, exalting His name, worshiping His name. Alam niyo po ba na ang worship, kasi baka mamaya kasi, etong simpleng ito na nagagawa pala natin. Na ang worship po kasi, kailangan lahat, everything. It is a perpetual awareness or acknowledgement or crediting everything to someone. So the moment na tayo, pag kinuha natin, kung baga may nag-credit sa atin, pinasalamatan tayo, or pinuri tayo, tinanggap natin. So napupunta sa atin yung worship, hindi na sa Diyos. So ang gagawin natin, salamat kapatid, thanks be to God. 'Di ba? I-offer natin kay Lord pabalik sa Kanya yung credit. 'Di ba? Yung papuri. Yan po kasi yung nagiging mo na, yung credit, nakukuha mo na yung praise na dapat sa Diyos. So yun po yung dapat nating ingatan. We should always credit to the Lord, to the legitimate owner, kasi He owns everything. All things are from God. All created by God. All of this is His property, inside and outside of earth. So always thank the Lord for everything. Not take the credit to yourself. Itaas mo ang Diyos, hindi ang sarili mo, kapatid. Kasi nagiging natural response kasi natin dati, no? Pag may nagpapasalamat sa atin, kunwari sa gawain, sabihin din natin, no, welcome. Diba? Parang tinanggap mo yung credit. So, yun po pala dapat lagi nating ibabalik sa Diyos. Kasi sa Kanya po yan, eh. Papuri lagi po sa Diyos. Diba? Thanks be to God. Salamat po. Salamat sa buhay. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming kapatid. Or kaya, praise be to God through our Lord Jesus Christ po. Ang papuri, siya po yan lahat. We are just vessels. Yun lamang, mga kapatid. Maraming salamat po. Baka may dadagdag pa kayo, mga kapatid. Kathleen. Sister Dem. Ano lang po, habang nakikinig po kasi ako kay Kuya Anthony, tama po ba? Anthony po yung Yes. name niya. Ang naalala ko po is John 3, yung 17 to 18. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. Yan lamang po, praise God. Praise God. Thank you, Lord.
Ayan, baka may dadagdag po Brother Justin, Sister Cherry. Mapagpalang hapon po. Hello, Sister Cherry. Blessed afternoon. Rinig po ako. Yes po. Salamat po, salamat sa Diyos. Yung isi-share ko po is, di ba kagabi po, ngayon lang, kagabi lang po kasi ako nakapagsulat ng devotions sa Word of God, kay Lord. Tapos kasi sobrang nalilito ako, like, na-refresh po ako ngayon sa shinare niyo po. Thank you, So, about Lord. sa temptations, praise God po. And about sa sa pag-aaning sa bahay po, yung natutunan ko po ngayon. And dapat mas malaman ko pa po yung Word of God talaga. Kasi hindi ko pa po masyadong yung Word of God, yung pagde-declare po. And yung natutunan ko lang po, ayun lang po. Salamat po. Thank God po. Praise God. Brother Justin, baka may gusto kayo dagdag? Nasa work ko po ako, sister. Ay, nasa work ka pa. Ah, sige Opo. po. Wala pa akong Ayun mga devotion kapatid, no? Thank you, Lord. Grabe nun. Ate Lynn, pabasa ko Brother. ng yung Sige. last na, bago tayo mag-closing prayer. Sige. Eto, may pahabol pa ang Panginoon dito sa Romans 8 ulit siya. Basahin ko na lang po siya. Naglalag po ba, lo? Ayun, naglalag Okay na. siya, brother. Naglalag nga ako. Ayun, okay na po, okay na. Ayun. So, dito po sa Romans 8 verse 20, o verse 90, verse 20 to verse 21. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. Yun po yun mga kapatid, yung tumasok po sa akin dun sa naging share din po ni Sister Ram. Thank you, Lord. Grabe, no? Busog na busog tayo. Wait lang mga kapatid, baka may nakalimutan pa ako. Alam mo, nakoconvict ako minsan pag may si Lord, hindi ko nasabi. Yung about nga sa worship kanina, pinaka-representation nun, yung mga nagkinikredit sa sarili, si Satan. Diba? Kaya nga po sila'y napatapon. Talagang kinikredit niya puro ay, diba, sa kanya. So, yun lamang po mga kapatid. Tayo na po ay manalangin para sa hapon na ito. Magpasalamat po tayo, no? Grabe, ang dami pong revelasyon ng Panginoon. Tayo po yumuko at pumikit at manalangin na. Panginoong Diyos po naming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Kami po ibinusog nyo para sa hapon na ito, sa inyong banal na salita, sa inyong kalooban, sa inyong katotohanan, sa inyong mga revelasyon na naipuspos po sa bawat isa, hindi lang po sa inyong lingkod, Panginoon, kundi ang Holy Spirit na po mismo ang nagsalita sa bawat isa upang maipahayag ang inyong gustong sabihin sa bawat isa na magbibigay ng kaliwanagan at katotohanan sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Wala po kaming ibang hangad kundi maitaas ang iyong pangalan. Aming Panginoong Jesus, pangalan mo lamang ang maipataas, hindi ang aming sarili, hindi ibang tao, kundi kayo lang. We hallowed your name. There's no one like you, Lord God. There's none like you. Nag-iisa ka lamang. Ika'y dakila, ika'y mapagmahal, ika'y mapagpatawad, ika'y mapagpasensya. You are a just God. You are sovereign. You are almighty. Pinupuri kita, Panginoon. Pinupuri, sinasamba, dinadakila ka namin sa lahat ng aspeto at sirkumstansya ng aming buhay. Hindi magbabago ang iyong kadakilaan. There's none like you, Lord God. At dinideclare po namin, nire-receive ang lahat-lahat po ng gusto nyo ipuspos sa amin, Panginoon. Wisdom, love, compassion sa bawat isa, forgiveness, yung alignment sa will niyo, Lord God, yung anointing, Panginoon, lahat ng pagiging masigasig sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Lahat ng ito, lahat ng gusto niyo ipuspos sa amin, Panginoon, we receive it in Jesus' mighty name. And we rebuke, bind,
cast out Satan at lahat ng mga ginagawa niya, ng kanyang evil forces sa aming buhay. Walang magtatagumpay na gawain ng kaaway sa aming buhay because we belong to you, Lord Jesus Christ. You rule in our life. There's no one ruling in our life except to you, Lord Jesus Christ. Kayo lamang, Panginoon, gamitin mo kami sa ang aming mga buhay dito sa inyong kaharian. At nawa po yung inyong mga lordship ay madagdag na rin po dito sa inyong kawan. Mataniman na rin po ng Kingdom Gospel. At tunay nga po na ang lahat ng ito ay maglalaho. Lahat ng mga bagay nito, ang langit, ang lupa, maglalaho. Pero ni isa sa inyong salita ay ni kailanman hindi maglalaho, magpakailanman. Yung lamang, Panginoon, maraming salamat po. Yung kalooban nyo na po ang masunod sa aming buhay at hindi po yung sa amin. Tinataas ko na po sa inyo ang lahat ng credits, lahat ng praise, worship. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever and ever, Lord God. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God. Amen. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Kita-kita po tayo if God's will. Shalom, everyone. Friday. Sa Friday. Shalom, everyone. Shalom po, shalom. Shalom.